Ang nanay ko ay naliligo lamang sa tabi ng ilog. Ngunit nakita siya ng naglalakbay na haring dragon. Hindi pa man siya nakakarik, ay sapilitang dinala pabalik sa palasyo ng dragon. Hindi niya alam na wala pang kalahating buwan, ay lumaki na ang tiyan ng nanay ko. Noong una ay labis ang kanyang tuwa. Inakala niyang maaari siyang maging ina ng dragon na mas mataas sa lahat. Ngunit nang malaman ito ng haring dragon, wala man lang bakas ng saya. Sa halip ay nagnitnit sa galit. Direkta niyang ipinakulong ang nanay ko sa bilangguan ng tubig at nagbanta. Kapag ipinanganak na ang anak ng dragon, kakainin ko ang batang ito upang madagdagan ang aking daang taong kultibasyon. Ang nanay ko ay nais lamang na ako ay mabuhay ng ligtas. Kaya sa araw ding iyon ay ginugol niya ang lahat ng lakas upang makatakas mula sa ilog Huanghe. Pagkatapos ay ipinagkatiwala niya ang bagong silang na ako sa tabi ng ilog Huanghe sa isang di kilalang babae. Mahina niyang nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring ingatan mo ang aking anak. Ang batang ito ay anak ng dragon. Sa hinaharap ay tiyak na makakatulong siya sa iyo. Pagkasabi pa lamang nito, ay nawalan na ng lakas ang nanay ko. Tinangay siya ng rumaragasang tubig ng ilog Huanghe, at naglaho sa mabilis na agos. Ang babaeng nagligtas sa akin, ay isang estrangherang nagngangalang Liu Ruyan, na siya ring naging guro ko kalaunan. Nang gabing dinala niya ako pauwi, ay ipinahayag niya ang balitang ako ay anak ng dragon. Sa buong mundo, dapat mong malaman, ayon sa alamat ang makakuha ng anak ng dragon, magiging matagumpay ang karera, at magkakaroon ng malaking kapalaran. Ngunit ang aking guro ay nagtakda ng isang di matitinag na tuntunin. Kailangang ipinanganak sa taon-buwan at araw ng Fenghuang. Babaeng may kapalarang Fenghuang ang maaaring makakuha ng anak ng dragon. Nang kumalat ang balita sa tapat ng bahay ng guro, ay nagtipon ng libu-libong tao. Lahat ay nagsiksikan upang makipagkontrata sa akin. Ang aking guro ay may taglay talagang kakayahan. Matapos ang masusing pagpili, sa araw ding iyon ay pinili niya para sa akin ang mga angkop na babae. Pagkatapos ay hiniwan ng guro ang aking daliri upang ang bawat babae ay makipagkontrata sa akin. Pagkatapos ay pinabantayan niya ako sa mga batang babae upang protektahan ako ngayong gabi. Nang gabing iyon sa labas, kumidlat kumulog at humagupit ang malakas na hangin. Bumuhos ang isang ulan na minsan lang sa daang taon. Ang ibabaw ng ilog Huanghe ay nagngangalit. Sa ihip ng hangin ay may halong malamig at nakakakilabot na sigaw ng dragon. Ngunit sa kabutihang palad, dahil may mga batang babaeng nagbabantay, ako ay nakatulog ng ligtas hanggang mag-umaga. Kinabukasan ng umaga, ay pinaalis ng guro ang mga batang babae, lahat sila, at sinabi sa kanilang mga pamilya, mula sa araw na ito, ang mga batang babaeng ito ay maaaring umunlad at magkaroon ng malaking tagumpay. Ngunit ang dambuhalang yaman na ito, ay maaari lamang tumagal ng 18 taon. Pagkalipas ng 18 taon ay kailangang may isang tao, na muling makipagkontrata sa aking alagad. Kung hindi ay maghintay ng malaking kapahamakan. At iyon nga ang nangyari. Ang mga babaeng pumirma ng kontrata sa akin, ang may pinakamabilis na swerte. Habang pauwi, ay basta lamang umihi sa tabi ng daan. At mula sa putik, ay tumilapon ng isang tipak ng gintong kasing laki ng palad. Ang may pinakahuling dating ng swerte, ay makalipas din ng 3 buwan, ay basta lamang bumili ng tiket sa loto, at agad na nanalo ng malaking premyo. Kalaunan ay sinabi sa akin ng guro, ang 18 babaeng Fenghuang, na bumuo ng porma sayon, ay maaari lamang, na magprotekta sa iyo hanggang umabot ka ng 18 taon. At bago dumating ang panahong iyon, kailangan mong matutunan, mayroon pang isa pang tuntunin. Iyon ay bawat taon, kailangan mong tumira sa bahay ng isang babae. Kapag nakumpleto ang isang taon ay lilipat sa susunod. Dahil ang isang Fenghuang ay makapoprotekta lamang ng isang taon. Kaya wala akong magawa kundi magpalipat-lipat ng tirahan taon-taon. Hanggang sa ako ay umabot ng 18 taon. Saka lamang ako maaaring pumili muli ng isang babaeng makikipagkontrata. Mariin din akong binalaan ng guro, dahil bumalik sa ninuno ang iyong dugong dragon. Ang gintong mga mata ng dragon, ay isang pambihirang kayamanan sa mundo. Sa ngayon ay wala ka pang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Kaya bago ang lahat ay kailangan mong magkunwaring hindi nakakakita. Ito ang tinatawag na sariling pagtatago. Siya ang nagturo sa akin ng tanging paraan upang makaligtas. Noong una ay bata pa ako at walang muwang. Ang naaalala ko lang ay kasama ko ang guro, na tumira sa bahay ng mga di kilalang babae. Tuwing bagong taon, sa araw na iyon ay lilipat sa ibang bahay. Paulit-ulit lang ng ganito. Sa bawat pagkakataon ay nakaiwas talaga sa paghabol at pagpatay ng haring dragon. Nang unti-unti na akong nagkaisip, saka ko lamang naunawaan na kami ng guro ay lubhang hindi ka nais-nais sa paningin ng iba. Palino kong naaalala noong 8 taong gulang ako. Nakatira ako sa bahay ng ika-8 babae. Ang batang iyon ay ang pangalan ay Zhao Yi. 11 taong gulang pa lang ay napakaganda na. Punong-puno na ng mga branded na damit ang suot niya. Nang tumira ako sa bahay nila, lubos niya akong minamaliit mula sa puso. Sa sobrang pagkasuklem, ayaw man lang niyang matulog ako sa parehong kama. Araw-araw ay iniisip kung paano ako paalisin. Nang matapos kong manirahan sa kanila ng 1 taon, at lilipat na ako sa susunod na bahay, nagpaputok pa siya ng paputok sa pagdiriwang.
Ang sunod-sunod na putok ay parang mga karayom na tumusok sa puso ko. Noon ay punong-puno ako ng galit at hinanakit. Ngunit hinayla ako ng guro at seryosong sinabi, sa huli ay iniligtas niya ang iyong buhay. Hindi ako pumayag at agad na sumagot. Ngunit ginawa ko rin namang payaman ng pamilya nila. Umiling ang guro at bamantong hininga saka nagsabi, ang pagtalikod matapos makinabang ay likas sa tao. Kapag lumaki ka pa ay mauunawaan mo rin. Pagkasabi nito ay dinala niya ako sa susunod na bahay. Sa mga sumunod na araw, taon-taon ay lalo kong nauunawaan ang kahulugan ng sinabi ng guro, at lalo ko ring naranasan kung ano ang ibig sabihin ng makitira sa iba. Sa tuwing papasok ako sa bahay ng isang babae, ang sumasalubong sa akin ay paulit-ulit na mga matang puno ng pangmamaliit at sari-saring paraan ng pagtataboy. Sa ganitong uri ng mga mapanlait na tingin ako lumaki araw-araw. Buti na lang ay hindi ko binaygo ang inaasahan ng guro. Sa mga taong ito, halos natutunan ko ang lahat ng kanyang kakayahan. Ngunit mahigpit akong ipinagbawal ng guro na kumilos. Dahil sa sandaling kumilos ako, ay mabubunyag ang aking sarili, na hindi naman talaga ako bulag. At sa oras na iyon, mahahatak ko ang haring dragon na gustong kumain sa akin. Malinaw na may taglay akong kakayahan, ngunit hindi ko mailabas kahit kaunti. Ang ganitong uri ng hinanakit, ay kasama ko ng buong 10 taon, hanggang sa malapit na akong mag-18 taon. Ako ay tumira sa bahay ng huling babae. Ang pangalan niya ay Lin Ruizu. Ang pamilya nila ay nasa negosyo ng real estate, at siya mismo ay isa na ring malaking artista. Hayagan pa niyang niligawan at sinagot ang isang mayamang binata. Araw-araw ay sinasadya niyang ipakita ang lambingan sa harap ko. Dahil akala niya ay talagang hindi ako nakakakita, na wala akong nakikita kahit ano. May isang gabi pa nga, na para lang maghanap ng thrill, ay sinadya pa nilang magyabang sa harap ko. Sobrang sakit ng naramdaman ko noon. Ginawa nila yun mismo sa harap ko. Niloko nila ako, ngunit wala akong magawa. Malinaw naman akong nakakakita, ngunit kinailangan kong magtimpi at magkunwaring bulag. Kaya noong gabing iyon, ganito kong tiniis ang lahat. Ang pinakamasakit na 10 segundo ng buhay ko. Nakikita kong nalalapit na ang takdang 1 taon. Ibig sabihin, ito na ang huling taon na pinoprotektahan ako ng 18 babaeng Fenghuang. Kung nais kong magpatuloy na mabuhay, ngayong gabi ay kailangan kong makipagkontrata muli. Kaya sa araw ng bagong taon, idali-daling dinala ako ng guro pa uwi, at inihanda para sa akin ang mga kandila at silid para sa seremonya. Pati na rin ay sinuutan niya ako ng pulang kasuotang pangkasalan. Ngunit lubos ang aking pagkabalisa, at halos mawalan na ng pag-asa. Dahil sa loob ng 18 taon, sapat na ang nakita ko sa kanilang mapanlait na mga mukha, kaya wala akong paniniwala na may sino man sa kanila ang papayag na makipagkontrata muli sa akin. Kapag walang pumayag, ngayong gabi ay mahahanap ako ng haring dragon. Sa sandaling iyon ang guro ay lumapit sa akin at nagsabi, ako na ang pupunta ngayon, at tatawagin ko silang lahat. Ikaw ay pumili na lang ng isa na gusto mo sa kanila. May pag-aalala akong buwang ulong. Ngunit guro, kahit pumili ako, papayag ba sila? Nang marinig iyon ay malamig na tumawa ang guro at nagsabi, sino ang hindi papayag? Ang sino mang tumanggi ay magsisisi habang buhay. At kung talagang ayaw nila, ikaw mismo ang bumawi ng kontratang ginawa noon. Sa sandaling iyon ay nag-alinlangan ng guro, ngunit sa huli ay naglabas pa rin siya ng isang supot. Bilang pag-iingat, kung sakaling sila ay walang kahit isa ang pumayag, buksan mo ang supot na ito. Baka sakaling mailigtas nito ang buhay mo. Pero huwag mong sisihin ang guro pagdating ng oras. Sisihin siya. Ano ang ibig sabihin nito? Magbubukas pa lang ako ng bibig upang magtanong. Ngunit ang guro ay mabilis nang lumabas. Agad akong sumigaw ng may pag-aalala. Guro, kumikidlat sa labas. Ingat po kayo, tinatamaan kayo ng kidlat. Lumingon ang guro, at natigilan habang nakatingin sa akin. May bahid ng komplikadong damdamin ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay mabilis na tumalikod at umalis. At mahigpit kong hawak ang supot. Mag-isa sa loob ng bahay. Naghihintay ng balisa hanggang gabi. Saka ko unti-unting nakita ang 18 marangyang sasakyan na nakapila. Napapalapit dito. Pagbukas ng mga pinto ay bumaba ang 18 magagandang babae. Bawat isa ay may kaakit-akit na pangangatawan. Mahahabang mga binti. Halos nakasilaw sa aking mga mata. Hindi pala ako dapat masilaw dahil bulag nga ako. Sa kanilang lahat, sino kaya ang papayag na makipagkontrata muli sa akin? Tinitingnan ko sila, at sobrang kaba ang nararamdaman ko. Ngunit alam kong hindi ko dapat ilantad, na hindi talaga ako bulag. Kaya nang dumating na silang lahat, wala akong nagawa kundi magkunwaring wala akong nakita. Nang magsama-sama ang 18 magagandang babae, ang eksena ay naging medyo maislan. May ilan sa kanila ang magkakilala na, at may ilan na hindi magkakilala. Kaya natural na, nahati sila sa 3 maliliit na grupo. Kakasimula pa lang ng pagkikita, ngunit ramdam na sa hangin ang di nakikitang tensyon. Bukod pa roon, bawat isa sa kanila ay may dalang bag, at tila may laman itong mahigpit na binalot sa plastik. Sa patuloy kong lihim na pagmamasid at pagpili, sa huli ay itinutuon ko ang pansin ko sa 2 babae sa kanila. Ang isa ay nagngangalang Sujaw. Mukha siyang nagbago ng kaunti, ngunit malinaw kong naaalala noong bata pa ako.
Sinadya niyang akayin ang nagpapanggap na bulag na ako, papunta sa gitna ng kalsada. Iniisip ko na marahil ay dahil sa pagtanda, ay nagbago na ng malaki ang kanyang ugali. Ang mahalaga ay nakita kong may dumadaloy na kakaibang aura sa kanyang mukha. Mukhang may natutunan siyang, kahit kaunting kakayahan. Ang isa pa ay nagngangalang Zhongling. Noon man ay minamaliit din niya ako, ngunit hindi siya gumawa ng anumang labis na masama sa akin. At batay sa anyo ng kanyang mukha, isa siyang tipikal na babaeng may magandang kapalaran sa asawa. Kaya naisip ko, pumili ng isa sa kanilang dalawa. Ang maging asawa ang pinakaligtas na pagpili. Ngunit habang ako ay nalulunod sa sariling pantasya, ang mga magagandang babaeng ito sa harap ko ay alinman sa minamaliit ako, o kaya ay nagkukunwaring nagtutulakan sa isa't isa. Ang tanawing ito ay agad na nagpalubog sa aking puso. Tunay nga, wala ni isa sa kanila ang gustong makipagkontrata sa akin. Ngunit sa mismong sandaling, lubos na akong nawalan ng pag-asa. Isang malinaw na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Nakalimutan na ba ninyong lahat na dahil sa pakikipagkontrata natin kay Longshen, ay nagkaroon tayo ng marangyang buhay ngayon? Siya ang nagbago ng ating kapalaran. Kung wala siya, hindi natin alam kung saan pa tayo nagdurusa ngayon. Ang nagsalita ay walang iba, kundi ang babaeng kanina ko pa. Tahimik na pinagmamasdan na si Suzhou. Napatigil ang lahat ng iba. Sa isang iglap, lahat ay nagkatinginan na walang masabi. Ngunit di nagtagal ay nagsimula silang mga tuwiran ng walang hiya. Oo na, at ano ngayon? Ganyan kaliit na bagay. Hanggang kailan pa ba uulitin? Hindi ba bawat pamilya namin ay nagprotekta na sa kanya ng tig-1 taon? Kung wala kami, matagal na siyang patay. Hindi ba matagal na itong patas? Sa gilid ay malamig na tumawa si Lin Ruozu. Ama, matagal na itong patas. Ano ba ang pera kumpara sa buhay? Kung ako ang tatanungin ngayon, siya pa nga ang may utang sa atin. Nang marinig ito ay malalim na napabuntong hininga si Suzhou. Kung ayaw ninyong lahat, kung gayon hayaan ninyong ako ang sumama sa kanya. May utang ako sa kanya. Ngayon ay babayaran ko na iyon. Matapos manahimik si Suzhou ng 3 segundo, dahan-dahan siyang lumapit, papunta sa loob ng bahay. Nagulat ang lahat ng ibang babae, at sabay-sabay na sumigaw. Talaga bang sasama ka sa kanya? Ngunit matapos ang pagkabigla, mabilis ding kumalma ang ibang mga babae. At sa halip ay, napalitan ng mapanuyang ngiti ang kanilang mga mukha. Halos maiyak ako sa sobrang galit. Para akong mula sa impyerno, ay biglang umakyat sa langit. Si Suzhou ay kusang loob na gustong magpakasal sa akin. Hindi na ako mamamatay ngayon. Lumapit si Suzhou sa may pinto, at sa matamis na tinig ay tumawag. Kuya Longshen, nandyan ka ba? Kaya nagkunwari akong hindi nakakakita, at kinakapa ang paligid gamit ang aking mga kamay, habang binubuksan ang pinto at lumalabas, upang maging kapanipaniwala ang pag-arte. Sinadya kong magkunwaring hindi napansin ang ilalim ng paa ko, at matinding natisod sa may pintuan. Pagkatapos ay bumagsak ng sobrang kaiyahiya. Ang tagpong ito ay agad na nagdulot ng malakas na tawanan ni Lin Ruozu at ng iba pa. Kuya Longshen, agad na tumakbo si Suzhou, at tinulungan akong makatayo. Ang matamis niyang tinig at banayad na kilos ay agad nagpaagos sa puso ko ng isang mainit na damdamin. Ngunit sa sandaling akala ko ay siya na ay ang magiging asawa ko sa hinaharap, bigla kong nakita si Suzhou. Sa dati niyang matamis na mukha ay biglang lumitaw ang isang tusong masamang ngiti. Kuya Longshen, halika. Isasagawa ko na ngayon ang seremonya kasama ka. Habang sinasabi niya iyon, ay bigla siyang kumuha mula sa likod na backpack ng isang bagay, isang hugis baboy na papel na gawa sa dayami at may nakadikit na antang-antang. Inakala ba niyang tunay akong bulag at hindi ko makita? Nagusto pa niyang ang isang ganap na lalaki ay magsagawa ng seremonya kasama ang isang papel na hugis baboy. Isang matinding pakiramdam ng kahihiyan ay biglang umapaw sa puso ko. Kuya Longshen, halika. Ako ang aakay sa iyo, ako ang magiging mga mata mo. Sa ganun ay hindi ka na muling matitisod. Halika at pumasok tayo upang isagawa ang seremonya. Ang huwad na mabait na anyo ni Suzhou, maging ang nasa kanyang mukha, na hindi na may tago, ang tuwang dulot ng matagumpay na panlilinlang, ay malinaw na malinaw, sa aking mga matang hindi bulag. Sinamantala ko ang sandaling hindi siya nakapansin, at kunwaring walang malay na, marahang tiniklap ng daliri ko ang papel. Agad na may isang hibla ng enerhiya, na bumulusok mula sa dulo ng aking daliri, at tumama kaagad sa puwitan ng baboy. Agad na nagwala at umingay ang papel, at nabigla si Suzhou na walang paghahanda, kaya siya ay napatalon, at naging balisa at naguluhan. Saan nanggaling ang sigaw ng baboy? Kuya Longshen, nagkamali ka lang ng dinig. Walang sigaw ng baboy. Pabilis na sinubukan ni Suzhou na takpan ang papel. Ngunit kanina lang, ay nasaktan ko na ang papel na iyon. Nagpumiglas ito ng todo upang makatakas. Sa pagkakahawak ni Suzhou, umuungol itong tumakbo palayo. Sa sobrang galit ay nagstamp ng paa si Suzhou. Litong-lito rin ang kanyang itsura. Parang hindi niya maintindihan kung bakit ang baboy na maayos kanina ay biglang nagwala. Sinadya ko pang magtanong, hindi ba yun sigaw ng baboy? Ngunit sa harap ko mismo, ay tahasang nagsinungaling si Suzhou. Hindi ko rin alam kung saan, may biglang tumakbong mabangis na baboy. Pinaalis ko na ito, ayos na ang lahat ngayon. Sumagot lang ako ng "oh", at sinamantala ang pagkakataon.
upang biglang hawakan ang kanyang pauso. Kung ayos na ang lahat, pumasok na tayo at isagawa ang seremonya. Agad na nataranta si Sujao. Instinktibo niyang sinubukang kumawala, ngunit mahigpit ko siyang hinawakan. Isa lamang siyang mahinang babae. Hindi talaga siya makawala, huwag na tayong magsayang ng oras. Pumasok na tayo upang isagawa ang seremonya. Nang makita ko siyang ganito, balisa at nawawala sa sarili. Naalala ko bigla ang pagkabata. Ang paraan ng pambubuli niya sa akin noon. Agad na sumiklab sa puso ko. Ang sarap ng paghihiganti. Dongchen, bitawan mo ako. Sino ang gugustuhing makipag-isa sa isang bulag? Pumasok na tayo at isagawa ang seremonya. Sa wakas ay hinubad ni Sujao ang kanyang maskara. At ipinakita ang tunay niyang anyo. Galit niya akong tinitigan. Ang kaninang kunwaring mahinhin, na lamang ay naglaho agad. Nagkunwari akong nagtataka at nagtanong. Sujao, hindi ba sinabi mo kanina na makikipagseremonya ka sa akin? Aling tainga mo, ang nakarinig na sasama ako sa iyo. Bulag ang mga mata mo. Ngayon ba, pati tainga mo ay bingi na rin. Bitawan mo na, parang baliw na babae si Sujao. Mariing hinampas ang kamay ko. Wala akong magawa, kaya napilitan akong bitawan siya. Si Sujao ay may mapanuyang ngiti. Habang tinitigan ako at nanunuya, isa kang palakang pangit, na nangangarap kainin ang karne ng sisna. Gusto mo akong pakasalan? Sige, maaari kitang pakasalan. Kung ngayon mismo ay, luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Ang salitang lumuhod, ay parang isang malakas na sampal, na marahas na tumama, sa aking mukha. Ang iba pang 17 babae, ay tila mga mataas na, Reyna, at sabay-sabay na nangutya. Lumuhod ka, hindi ba ikaw ang nagmamakaawa, na makipagseremonya kami sa iyo? Lumuhod ka at papayag kami. Sumabog sa galit ang puso ko. Noong una iniisip ko pa, kung papayag siyang magsagawa ng seremonya kasama ko. Sa aking pagkakakilanlan bilang anak ng dragon, tiyak kong mapapangalagaan ko ang kanilang angkan, upang lalo pang umunlad at yumaman ng tuloy-tuloy. Ngunit ang mga salitang sinabi niya ngayon, ay katumbas ng sarili niyang pagputol sa kanyang daan. Direktang pagtanggi, sa walang katapusang kayamanan sa hinaharap. Hindi ko alam kung balang araw, pagsisisihan niya ito. Malamig kong sinabi, Sujao, huwag mong kalimutan. Kung wala ang kontrata ko, magkakaroon ba kayo ng buhay na tulad ngayon? Kapag nawala ako, maghintay na lang kayo sa pagbagsak ng inyong pamilya. At sa pagdating ng malaking kapahamakan, bahagyang nanigas ang mapanuyang mukha ni Sujao. Bahagyang nanigas ang mapanuyang mukha ni Sujao. Chơi đèn lồng làm cháy luôn phòng củi. Ang mga kakaibang pangyayari sa nayon. Ang mga kakaibang pangyayari sa nayon.